Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates, hindi ito magra-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang yung mga messages na magra-resonate para sa inyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay na po sa akin yun. So, hopefully ay mabigyan nyo naman po ako ng comment yan sa baba. So, start na natin ang reading. This is for the sign of Libra. Check nyo na lang po yung inyong natal chart. Hindi ko po ito kukunin masyadong marami. Bali, ang kukunin ko na lang po itong isang nahulog. By the way, this is love reading ha. Kung gusto mo nakafocus sa career or money, may mga ina-upload po ako na nakalagay po yun sa title. Yung almost daily natin kasi ay love. Okay? Kung hindi ka nakaka-relate, huwag ipilit. Okay? Check mo na lang yung ibang videos. You do have here the healthy choices, the snake, hand of cards, and the golden mirror. Actually, hindi ko alam kung paano to sasabihin ng maayos. But anyway, pwedeng ito yung side ng person mo ha, itong itim. Pero dito sa reading natin, kukunin natin ito as a side mo. Okay. So, for some of you, pwedeng ang iniisip mo ngayon yung sarili mo pagdating sa person na nakakonect mo. Honestly, ikaw yung lumalabas dito as third party or third person. Okay? And pwedeng you do have your stab in the back. Kasi masakit na nagkakaroon ng separation sa inyo nitong person na ito. Pero parang sa'yo, hindi mo matanggap or parang hindi mo feel na parang ganito lang. Parang feeling mo, yeah, although you feel like wala naman na chance sa inyo with the Grim Reaper because maybe you're dealing with the person na may kakonect ng iba. Or, guys, pwedeng kung siya, kung yung person, yung kakonect ng person mo, yung third person dito, pwedeng sumama na siya doon. Or pwedeng may relationship na sa kanila. So, ikaw yung parang napag-iwanan. Okay? Alin man doon, but you are the third person here. Okay. So, sa nakikita natin, you feel like parang wala nang chance sa inyo na itong person na to because of that, reality. The healthy choices is here. So, nagpo-focus ka sa sarili mo. Okay, with the hand of cards, I don't know, you're just being strategic. For now, pwedeng either naglalaro ka na lang or nagiging masaya ka na lang sa buhay mo. Wala ka nang pakialam sa totoo lang. Ang focus mo na lang ngayon sarili mo. You just want to live your life to the fullest. Okay? So, pwedeng nasaktan ka sa nangyari between this person at saka sa person niya or sa person na nakakonect niya. Pero hindi ka para mag-focus dun sa sakit na yon. Kumbaga, nakakita ko ng sugat ngayon pero sa'yo, hilom na yung sugat na nararamdaman mo. You are already healed. So, sino tong person na nakakonect mo? Alamin natin yung main energy niya. Okay. You do have here the runner. Okay. And the photograph. The phoenix. And the engagement ring. Bottom of the deck is heart with the key. I feel like itong person na to, kung meron mang another connection na involved, pwedeng dun sa connection na yon may, alam mo yon, dependent na energy. 'Di ba? So, ang hirap umalis kasi nakadepend siya dun sa kakonect niya or vice versa. Pwedeng yung kakonect niya nakadepend sa kanya. And, although, alam mo may picture na nakikita itong person sa'yo or nakita itong person sa iyo na nakapagpabago ngayon sa isip niya. Na parang, this particular, maybe documents, but I don't know, yung iba sa inyo, this is a photo or maybe a post na ginawa mo na in the past medyo nagiging cold siya or what.
whatsoever. But anyway, because of this particular photo, pwedeng nagkaroon ng transformation, pagbabago sa isip nitong taong ito. I can see actually the moment na sabihin ko yon, ang nagpakita sa akin planet ngayon is the planet of Pluto. Sa aking visualizations. But anyway, the planet of Pluto is about transformation. Yung planet of Pluto, siya yung pinakamalayo sa Earth, no? Sa lahat ng planet. So, maaaring itong person na ito, minsan na siyang nagkaroon ng paglayo or pag-iwas sa'yo. But, dahil dito sa paglayo na to, pag-iwas na to, maraming nabago eh. Tapos ngayon, nagkakaroon ng continuous na pagbabago na naman ulit sa kanya dahil dito nga sa particular na something na nakita niya sa'yo. If it's not a photo, maybe there's something na nakita niya sa'yo na nakapagpabago ngayon sa isip niya. This person wants partnership. This person wants, I feel like gusto niya ng union, gusto niya ng pag-uusap sa inyong dalawa. Gusto niya mag-open up sa'yo. And hindi niya magawa yon because, the only problem na nakikita natin dito is yung situation niya ngayon wherein may mga nakadependent nga sa kanya. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? For the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You do have here the runner, ayan, the soulmate, mirror, and the lightning. Kunin ko na rin yung sa side niya. Healthy choices, separation, the sword and rose, love call, bottom of the deck is the boat, soulmate is here. Okay, so nakikita wait lang guys. Okay, sorry about that. So nakikita natin ang emotion mo para sa taong to. With the mirror, pwedeng kung ano yung ginagawa niya sa'yo noon, or kung ano yung emosyon na naramdaman niya sa'yo ngayon, noon, yun din naman ang nararamdaman mo sa kanya ngayon. You could be dealing with a soulmate, or may, alam mo yan eh, kung ito yung soulmate mo, or karmic. Kasi may nakakaramdam ako yung iba karmic relationship eh. If this is your karmic relationship, parang marami siyang lesson na itinuro sa'yo, medyo naging karma siya ng buhay mo. If that is your case, I feel like yung focus mo ngayon is transformation, and then nagpo-focus ka na lang sa, maybe new person, or maybe the real soulmate na paparating sa buhay mo. Kung wala pa, papunta pa lang, ayun, andun na yung focus mo. But if naramdaman mo na itong past person na ito, yung soulmate mo, yun nga, kung ano yung emotion niya sa'yo noon, parang nabaliktad. Okay? You do have here the palm tree, so ang focus mo yung stability mo, sa growth mo, your healing, etc. Ngayon yung person na ito, with regards sa third party, parang hindi na siya masyadong masaya doon. Hindi niya na nararamdaman yung fulfillment, hindi siya nagiging successful. Feeling niya wala siyang pinatutunguhan doon sa person na yon. And nandun yung feeling na parang gusto niya nang i-cut off, especially yung communication with the third person or that person. Parang gusto niya nang mag-move on, umalis, layuan, at makipaghiwalay, because with the healthy choices, mas pinipili niya ngayon ang sarili niya. The boat is here, so yan, sabi ko nga sa'yo, yung iba sa inyo, this could be your soulmate eh. So kung meron siyang gustong puntahan, ikaw yon. The boat is some kind of pagta-travel, so maybe may pagta-travel na gusto siyang gawain papunta sa'yo, especially if you're dealing with your soulmate. Diba? Pero kung hindi naman siya yung soulmate mo at siya yung karmic mo, might be
may soulmate na paparating sa'yo. Okay? So, kunin mo lang yung magre-resonate, guys, ha? So, what will happen in the future for you? Future, you do have your photograph, love call, girl talk. Talking. Sunglasses. Bottom of the deck, the dragonfly. Wait lang, guys. Mask, not enough. Love and the butterfly is here. So in the future, I can see you communicating with someone, and maybe you will be sending more pictures, or itong person na to will be sending more pictures sa'yo. So magandang communication with someone, kasi tinatry mo nang i-focus ang sarili mo sa mga bagong bagay or buhay sa buhay, ay mga bagong bagay or tao sa buhay mo. And you do have your not enough. Pagdating sa person na ito, maaaring makita mo na parang hindi siya na enough, or parang maaaring manamdaman mo na parang ang daming kakulangan sa kanya, especially dun sa karmic na part, no? If you're dealing with the karmic, maaaring maramdaman mo na ang dami naman palang kulang sa kanya, ang dami naman palang ayoko sa kanya. Ba't ngayon ko lang na-realize yun? Parang ganun. And, yeah, nakakita tayo ng parang buti na lang wala na ako doon, ganyan. And you are, moving on with your life. Separation is here. So, pagdating doon sa mga kakonek mo in the past is karmic. Talagang ina-acknowledge mo na yung separation sa inyong dalawa. Because you want growth. And hindi mo nakikita na magkaka-growth ka dito sa taong ito. Okay, that is in the future. And kung may communication, sorry about that, guys. So, pasensya ka na, medyo maingay sa background ko pag may mga dumadaan. But anyway, yun nga, nakikita natin yung pag-move on mo dito, pag-focus mo, at pakikipag-communicate mo sa iba. Pwedeng love interest din with the love call. Okay? And for those of you dealing dito sa side ng person mo, someone is about to, reveal his or her emotions towards you. Actually, this is, I cannot tell kung sino to. This could be the soulmate na tinutukoy natin. Pwedeng i-reveal niya yung emotions niya towards you. And the butterfly is here, so this is something very beautiful. Alam mo yun, yung parang isang butterfly talaga na namumukadkad yung kanyang pakpak simula sa pagiging uod, yung parang nagsimula kayo sa pagiging uod, magulo, hindi magandang connection, but eventually ipapakita niya sa'yo kung ano yung magandang pagmamahal or emotion na nararamdaman niya sa'yo. And nakikita natin, pinanghihinaan lang siya ng loob, pero once na makuha niya na yung lakas ng loob na yon, sasabihin niya ito sa'yo. Okay? The dragonfly is here, so this is about change. And whoever are like you, someone likes you, romance is blooming, fun, flirting, and want to date. So this person, your soulmate, wants to date you, want to flirt with you, at yun yung magiging focus mo in the near future. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.